Magandang araw po sa inyong lahat. Muli narito ang ating programang Si Kristo ang Tanging Pag-asa, na tayo po'y mag-aaral muli sa salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay ang aking pong gustong talakayin sa inyo ay ang pamagat o paksang Holy Scripture o banal na kasulatan. Napakarami pong libro dito sa aking likod. May encyclopedia, iba't ibang klase, Encyclopedia Britannica, Word Book, at iba't iba pang dictionary, at iba't iba pang mga encyclopedia. Ito po ay nasa 1,000 volume ang ating library dito sa Mission Center. Kahit po mapuno pa ng libro ang buong building ito, wala pa rin tatalo sa pinakamaganda, pinakamatanda, o pinakamatagal na libro na dapat nating lalong basahin, ang Holy Scripture o ang banal na kasulatan. Meron din po akong mga libro dito na patungkol sa family health, medical library. Meron din po rito ng librong pandoktor, Principle of Internal Medicine by Harrison, International Edition. At meron din po rito ang librong kay lalaki na ang pamagatay Fundamental of Nursing, Concept of Procedure, 3rd edition. So, iba't iba po ang mga librong nandito sa aking tagiliran. Lahat ng klase ng libro. Ngunit, ito po ang pinaka maganda at pinakamaraming kopyang libro sa balat ng lupa. Ang Holy Bible. Ito po ang sinasabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa 2 Timoteo, kabanatang 3, talatang 15 hanggang 17. Sabi po nito, mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagturo ng katotohanan at sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Dakilang Diyos, salamat po na ang iyong banal na salita ay patuloy po naming ipinapahayag sa magitan ng social media, sa telebisyon at sa radio. Pagpalaan niyo po ang lahat ng ngayon ay nakikinig at nanonood ng programang itong Si Kristo ang Tanging Pag-asa, na maging dalawa sa kanila para lalo nilang hanapin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban. Salamat po. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad po ng aking tinatalakay sa inyo ngayon, walang ibang pinakamahalaga, bagamat napakaraming libro sa balat ng lupa. At kahit hindi libro ngayon, sa Google, Internet lang, ay marami kang pwedeng research. Pero ang number pa ring libro ay ang banal na kasulatan. Ano pa ba ang purpose ito? Ang sabi ng verse 16 ay, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Number 1 is for doctrine, and number 2 is for reproof, and number 3 for correction, and number 4 is for instruction in righteousness. Yun po ang isang kanyang layunin sa atin kung bakit ito ay napakahalaga para sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain, at pag-akay sa matuwid na
pamumuhay. Kaya po, sa pagkakataon ito ay gusto ko pong lahat ng mga mapakapanood nito, kung di po kayo nakakapagbasa pa ng Bible, napaka-importanting magbasa po tayo ng Bible. Noong araw, bawal na bawal sa Pilipinas. Ng panahon ng Kastila ay hindi po pinapayagang magbasa ang mga Pilipino ng banal na sulatan. May kaparusahang mapapalo o anumang parusa na igagawad sa kanila. At sinasabi pa ng iba, yan ay aral ng demonyo. Kung bakit po ayaw pong ipabasa. Ngunit, ito po ang katotohanan na magbibigay sa atin ng kalayaan at lalo nating masumpungan ang kalooban ng Diyos. Ano pa ang Biblia? Sabi ng salin ng King James, na sa kanilang introduction dito po sa pauna, ang Biblia ay naglalaman ng isipan ng Diyos. Ito na po ang kanyang paliwanag dito. Kung ano ba ang Biblia? Ang Biblia ay naglalaman ng isipan ng Diyos, kalagayan ng tao, paraan ng kaligtasan, kaligayahan ng pananampalataya at kapahabakan ng makasalanan. Ang doktrin nito ay banal at ang mga kautusan ay dapat isa katuparan. Ang mga kasaysayan ay totoo at ang mga pasya ay di magbabago. Basahin ito upang maging matalino. Ito pong sabi, basahin mo ito upang maging matalino, paniwalaan upang maging matiwasay, at ipamuhay upang maging banal. Naglalaman ito ng liwanag na pumapatnubay, pagkain nagpapalakas at kaaliwang nagpapaligaya. Mapa ito ng manlalakbay, kompas ng magdaragat, at tabak ng kawan. Nanumbalik ang paraiso sa magitan nito, nabuksan ang pintuan ng langit, at nabunyag ang panganib ng impyerno. Si Kristo ang pangunahing paksa nito. Kabutihan natin ang layunin at kalwalatian ng Diyos ang adhikain. Dapat na puno nito ang ating alaala. Pagharian nito ang ating puso at patnubayan ang ating mga paa. Basahin itong may pagdilidili, malimit at may panalangin. Ito'y bukal ng kayamanan, paraiso ng kaluwalhatian, isang ilog ng kaligayahan, at maaalala mo ito magpakailanman. Nasa sa dito ang pinakamataas na katungkulan at ang paglilingkod ni Numay gagantimpalaan. Ngunit nasusunod din dito ang mga sumpa na nalalaan sa lahat ng hindi magpapahalaga sa kanyang nilalaman. Ito ang Biblia. Mga minamahal, maraming kasaysayan kung ito po ay ating ugatin. Sa pagsasali pa lamang ay marami nang naging martir. Halimbawa, ang pagkakasali sa English nito na sinalin ni William Tyndale, siya po ay sinunog ng buhay dahil lang po sa pagsasalin ng Biblia, pang-translate. Dito po sa Pilipinas, ang unang nag-translate dito ay Sampaling Silyabe. Sa wikang Panggalatok, una niyang isinalin ang Biblia para mabasa ng maraming Pilipino. Ngayon, lahat ng klase ng lingwahe ay naisulat na sa buong mundo. Noong araw, ito ay pinagbabawal sa Vietnam, sa China. Pero ngayon, kahit sa China, ito po ay iniimprenta na. Mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay dapat nating basahin, pag-aralan, sapagkat ito ang pinakamahalagang libro sa lahat ng librong nandito sa likod ko, na marami kang impormasyon, katalinuhan, kaalaman, na malalaman. Ngunit ito ang pinakamahalaga. Hindi lamang dito sa lupa, kundi sa kabilang buhay, ay kanya kang papatubayan. Mga kaibigan, ito ang panahon. Basahin natin ang salita ng Diyos, lahat ng nakasulat. Ito po ay nangyayari. Pagpalayan kayo
ng Panginoon. Muli, kung meron kayong katanungan, pwede kayong magsadya dito sa Awit Guapa ng Luque, ilalim ng Dorothy Church, o GMBCI. Kung meron kayong katanungan, mag-text sa 0923-728-7187. Muli, pagpalain kayo ng Panginoon.